after sa panood ng nag-decide sila na babalik sa simbahan after manood sa debate. Buong pamilya bumalik. Wow! Milagro. Dito na ko nadasig, hala, na dito na buka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, unga ka ng religion. Ako nga, Iglesia ni Cristo sa Pisco, Manila ko na ismuhan. Ang anak, nahandog na ko sa templo, sa Commonwealth. Kadiyang na kauli namin des Davao, Iglesia yung punggod rin. Pag-abot ko tulo ka tuig, napindutan mo na ko itong YouTube nga. Debate, Father Gitgano versus Ramil Parba, national debate. Ako, Iglesia po nga ito. Proud kay ko, kini, gwapo ni. Ako ang debater, si Ramil Parba. Sa diyang, dahil paminaw yun ako, tama ito, Father, lalang mamati yun ka, hindi lang ka maminaw. Sa pamati, ako yung na ay mali. Pero karon nga nabalik na ko. Wala ko ni simba sa iglesia, giadtog balay, ana man gina sila basta dili na kamo simba. Bisitaon na kanila sa panimalay. Okay. Ilang pamilya na yung iba mga dating Katoliko na payakap sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa akalang totoo. Pero matapos nasaksihan nila at nakita ang katotohanan, iniwan nila agad ang sikta na tatag lamang ng tao. Di lang yan, isa pang baptist mga kapatid. No? Dahil kung mapansin ninyo sa mahaba ng pagkakataon, yung mga aklat Katoliko, ginagamit nila, pinagchap-chap nila, pinagputol-putol nila, at gustong ipalitaw kung si Parba pa na dahil si San Ignacio ang unang gumamit sa Iglesia Katolika, therefore, si San Ignacio ang founder. Matod sa ilang libro, kinsay gi-invento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Paano ngayon magiging si San Ignacio ang founder sa Iglesia Katolika? Nabasa nila, nasa pasugo pa nila. Anong sabi? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Di ba nila naunawaan yan? Ang iglesyang tatag ng Panginoong Hesukristo ay narito. Sa unang pagkakataon, tinatawag na Iglesia Katolika. Pagkatapos, ang konklusyon, si San Ignacio na nag-imbento, si San Ignacio umano ang nagtatag. Kaya, buti na lang na itong mga kapatid natin na sa mahabang panahon nadala sa INC, bukas talaga ang kanilang isipan. Ngayon, yumakap sa simbahang Katoliko. Tatalakayan natin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At ang bell button
mag-comment at i-share ninyo para marami pa ang maliwanagan, mabuksan ang isipan, lalo na sa mga naghahanap ng katotohanan. Hello kay Sis Mig Silva, si Maria Abapo, diyan sa Talisay City, Cebu. Sa mga sumusubaybay sa ating live streaming, si Militona Insao, si Reynaldo Tolero, at sa lahat ng mga sumusubaybay. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin itong dati silang Katoliko, pero nadala sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Hello kay Sis Marisa Makahilos, si Sis Erlinda Lapay, watching from Taguig, si Saint Oscar Romero. Okay. Ito mga kapatid, ang umanib sa INC, pero nabuksan talaga ang kanilang isipan na yun palang inaniba nila sa akala nilang totoo na kay Kristo. Pero matapos nila makita ang friendly discussion kaugnay sa simbahang Katoliko at sa Iglesia ni Kristong kay Manalo, nabuksan talaga nila ang isipan. Si Hernani Agunya, ikan ko sa Katoliko na yung Iglesia ni Cristo. Tulo ka tuig ko nga Iglesia ni Cristo sa Frisco, Manila. Bago lang pala, no? Dahil 3 taon siya naging Iglesia ni Cristo sa Maynila. Ako na ismuhan. Ang anak, nahandog na ko sa templo. Ang kaniyang anak, ating ililiwat ito sa Tagalog, dahil Cebuano, nahandog niya sa templo sa iglesia. Sa Commonwealth. Sa Commonwealth daw. Yang na kauli namin sa Davao, iglesia yung bungkod rin. Taga Davao pala ito. Nang umuwi na sila sa Davao, so iglesia pa rin sila. Abot tulo ka tuig, napindutan ko na ko ito Gitsumba nga. David, Father Gitgado. Yun, nadiskubre nila yung nakatakdang debate, Father Darwin Gitgano versus Ramel Parba. Ramel Parba, national debate. Ako, iglesia po ba ito? Proud kayo ko, kini, gwapo ni. Ang debater, si Ramel Parba. Sa diyang, ay pamino. Proud umano siya. Proud siya sa debate dahil ang national debater nila si Ramel Parba. Yun ako, tama ito, Father. Lalang mamati yung ka. Hindi lang ka maminaw. Sa pamati, ako itugi na ay mali. Kay ang ila, mabasa sa Biblia. So tama si Father na kailangan pakinggan umano dahil pinakinggan niyang mabuti, talagang mali ang INC. Pero ang Iglesia Katolika Romana, mabasa mas Biblia pero di lang nila dawato. Mabasa sa Biblia na katag-katag lang. Kay talinghaga mo yun na siya sabton. Pero sa diyang na ako yun na pamati na ang Katoliko yun ay ang tinuod na sa batay sa pagsubaybay niya at panood sa debate, napagtanto niya na ang Katoliko talaga ang tunay na Iglesia ni Cristo. Simbahan. Kay mo yung itamay sa dagkaragahan ng mga sikta karon. Pero karon nga nabalik na ko. Yun, itong simbahang ito ang pinagtutulong-tulungan ng iba't ibang sikta. Ngayon umano na nabalik na siya. Simba sa iglesia giadto. Hindi na umano siya nagsimba sa iglesia. Balay naman gina sila sa dili na kamo. So binisita siya sa bahay. Simba. Bisitaon na kanila sa Panimalay. Pag hindi ka na nagsimba, bibisitahin kanila sa bahay. Yon daw. Halos sa isang adlaw, kadua madto. Sa isang araw, 2 bisis. Halos pupunta daw magbisita. Pero ako sila giprangkahan nga
di sa ko musimba. Kung matubag yun ng Pilipos 2:6-8, musimba siguro ko kay ang ako si Kristos tuwa tao man. Pero sabi niya na prangka umano siya nagsabi na hindi muna siya magsimba. Maliban lang kung masagot nila yung katanungan dahil sa iglesia, si Kristo'y tao, hindi Diyos. sa Katoliko, matubag tao, ito po Diyos. Sa simbahang Katoliko, siya'y tunay na tao, tunay na Diyos. Pero sa ato ang Iglesia ni Cristo, tao lang yun siya. Sa iglesia ni Kristo, siya'y tao lamang. Karon kay matubag yun ng Pilipos 2:6-8, sabot ko, balik mo simba ko, pero kaliw sila ko. So, kung masagot din niyo yung Pilipos 2:6-8 daw, babalik siya sa INC. Wala yun sila katubag. Di daw umano nakasagot yung nagbisita sa kanya. Sa Pilipos 2:6-8. Unang, wala, di ko balik sa moto na nga, pasaylo ko sa Ginoo dito sa San Pedro ni Father Pete. Nangungumpisal siya sa Katedral San Pedro sa Davao. Sa Katedral, moto nagload mi nito, anak, asawa. Ang kanyang misis, ang kanyang anak, doon sila nangungumpisal sa San Pedro Katedral. Asawa din eh. Dawat ni. Dawat ni sa pare nga nagpasay na dito, sabat ni sa pare sa ano diaro nabalik gid mi pagka Katoliko. Pero kami kay dili kami kasal sa simbahan gud, sibil lamang gud. So di pala sila kasal sa simbahan, kasal sila sa civil. Ang pare nga lala makasal mo wala may bayad. Lang. Sinabihan daw umano sila sa pare na kailangan makasal kayo, walang bayad. Walang bayad ang kasal. Yung marami mga lawat, nilagay ito sa mga, pero wala pa naman nahikay ba? Kung kita kay mga lawat, hindi ta karapat-dapat. Di pala sila kasal pa. Kumusta na kaya ngayon? Gusto ng mga lawat, kasal mi. Para dili ko mga sala ba. Morat dito ako, anak pabalik sa kuwas, Padre Gitgano, usap ko kapalagos. Ang nakapabalik sa kanya sa simbahang Katoliko si Father Darwin Gitgano. Father Gitgano. Ang gihulat nila sa oras ng debate, kato nila ni Anhing Soriano, nga subayad po na ko na nga si Soriano, wala daw sila. Hinintay daw din niya yung debate sana nila ni Father Darwin at Eliseo Soriano. Mahadlo kay Father Gitgano, Luis Gino, asan ko siya karon lagi pa ta. Batay, bago ko siya namatay, bitaw yun sa istorya ka. Nagay siya sa kwad sa Katoliko. Ang Papa dili yun day tumao 666. Yang ipaliwanag na. Pero ako yun ang giakingan kay gwapo yun itong debate. Daghan kay idol si Bro Eli Soriano. So hinintay talaga niya na mangyari yung debate nila ni Father Darwin at Eliseo Soriano. Ang daming dahilan ni Eliseo Soriano noon, di ba? Kaya walang naganap na debate hanggang pumanaw na lang si Eliseo Soriano. Ngayon, wala na talaga makipagdebate sa opisyal sa siktang tatag niya. Kuya yun siya nga debater. Pero mati niya po ka, palusot-lusot na niya po ang iyang tirada. Wala nyo ko lang yung biliban. Ang isa rin yun sa tungkol sa Pinos Cristo mo. Dirita ipanganak, diri po daw matay sa atong reliyon. Orto, Pader, salamat po kayo sa mga Pader. Salamat. Nabalik kami. Nabalik kami niya, anak. Karon ako anak. Nagkuha na sa simbahan. Wire na siya karon. Kaysa Iglesia ni Cristo, mga awit na siya. Sa Iglesia ni Cristo, ang kanyang anak ay mag-aawit. Ngayon, sa simbahang Katoliko, choir na din. Choir na siya karon, gitarista na siya karon sa simbahan. Nang nalipay po ako kay anak, naharap po niya sila. Ayan. Sa mga nadala sa iglesia na una, sa akala nilang totoo ang iglesia ni Felix Manalo. Pero nang pinakinggan nilang mabuti, lalo na yung ating pagtalakay na bistado sila sa pagputol-putol ng mga aklat Katoliko, yan. Basta bukas lang ang isipan tulad dito. Mga kapatid, kauban nato si Sister Lamelia Aquino. For 8 years, buong pamilya Iglesia ni Cristo.
Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng Talibate. So, kilala mo si Brother Ramel? Pero sa pagkakita mo sa video, dito na nila inahan. So, nag-decide sila na babalik sa simbahan after manood sa debate. So, welcome home. Buong pamilya bumalik. Wow! Milagro. Buong pamilya, no? Na natangay sa INC, bumalik sa simbahang Katoliko. At meron pang hindi Katoliko, Baptist talaga, no? Baptist siya. Pero sa kanyang pagsubaybay, pinakinggan niya ang punto por punto. Ito, nagdesisyon. Since birth, Baptist, pero karon Katoliko na. Opo. Ako dahil si Gigi Morandante, diri ko nagbuyo sa Turil. Pero dati, sa mi nagbuyo. Pero ako, 49 years jud ko nga Baptist. So, 49 years na Baptist. Unya, sa diha nga nakita nako si Father Gitgano sa iyahang punto por punto. Doon niya nakita sa punto por punto. Kami sa ako ang mister, dito na ko nadasig, hala, na dito na buka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, unga ka ng religion. Yun. Nood siya sa punto por punto, doon nabuksan ang kanyang isipan na mali pala yung inaniban niya na sikta. Akong nasaniban yun noon ko. Itong nakita na ko si Father Gitgano, sige na ako siya subaybayan, subaybayan na ako siya. God bless kaayo kay ka na, daghan, jukog natunan sa iya ha. Umotong nga nakadecide ko nga magpa-baptize, unya, nagpa-confirmation. So nagdesisyon talaga siya na magpabinyag sa simbahang Katoliko. No? Basta bukas lang ang isipan, mga kapatid, at naghanap talaga ng katotohanan. Nagpakasalmig, hangyo ginawa si Father Gitgano. So, nagpa-confirma pa siya, nagpakasal pa sila, no? Ilay nga kanang oo nga kanang magpakasalmi kay kanang sa baptismo gud mi nakasal. Baptist sila nakasal. Nya ako oo lagi mo gani anak ko nga Lord, thank you kaayo so dito ko na bless sa punto por punto nya every night yud mi nagapalo sa imo ha Father labi na sa Kulihan ng batang kapyo. kami nagatanaw diha na gyud mi sa punto por punto nagatanaw. So palagi silang nagsubaybay sa punto por punto na kung sa INC pa, pundo por pundo daw. Dahil di ka makapag-comment ayon sa The Revealers, sila na rin ang nag-reveal sa kanilang deception. Di ba? Balikan natin mamaya. Punto por punto, ginawa nilang pundo por pundo dahil hindi daw kayo makapag-comment pag hindi magbayad. Imagine, sa social media, ikinakalat nila yan. Diyan pa lang, mga kapatid, malinaw na di sila takot na magkalat ng kasinungalingan. Yes, kayo po kay Father mo. Dako ko yung pasalamat nga kita niya sa imo. Nakakita na ko sa imo, Father, sa personal. Thank you, kaayo. Welcome home! Yan. Di yan Katoliko. Talagang isinilang siyang Baptist, no? Pero sa pakikinig at sa kaniyang pagsubaybay, diyan talaga, no? Diyan talaga na discover nila na ang simbahang Katoliko ay tunay. Kaya huwag sana kayong magiging brainwash sa ibang sikta. Ano po ba yung brainwash kung pakinggan natin si Michael Sandoval? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash . Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yun ang brainwash daw. Ang brainwash, maling aral, di makita. Kaya, huwag kayong brainwash.
Oh. Dahil grabe ang mga atake nila, no? At imagine gumagamit na sila ng personal na atake. Balikan na muna natin yung Tagada Revealers. Ginamit namin yung ChatGPT dahil si Jando para sa Katoliko sa punto por punto para pair ChatGPT. Pero kung ChatGPT ang pag-uusapan, ginawa lang yun para patunayan maging ang ChatGPT hindi sang-ayon sa iyong sinasabi. Nililinaw ko lang sa pahagi ng ChatGPT. Sabi ko nga kasi, huwag mong gawing libangan yung pagiging engot. At huwag mong tapakan yung iyong comprehension, yung pagiging makitid ng utak, Wendell Talibong. Huwag mo kaming paratangan na para bang batayan namin ng ChatGPT sa stand namin. Oh, yan. Kaya parang ramdam na talagang nainis na itong Tagada Revealer, mga kapatid, dahil sa nagsasuwaga nilang pahayag. Ano po ba ang sabi ni Sandoval kaugnay sa mga nangangatake personal? Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Yan, ano ginagawa? Binabas nila ng katakot-takot. Inaatake ng personal yung pagkatao na kung ano-ano. Yan ang ginagawa. Oh, yan. Sino ang gumagawa niyan? Imagine, bakit? Nadiskubre kasi natin, mga kapatid, yung mga pamumutol nila sa mga aklat Katoliko. Yung mga pamumutol sa aklat Katoliko. At dahil na-discover yan, yun, tinawag na ako nilang matandang dragon daw at ingot. O si Nenita Cadiog, hello, si Michael TV, iba talaga pagpare. Oh yes, ang haharap sa debate. Balikan natin balikan natin. Ito, di ba halata ang kanilang ginagawa? Halatang halata talaga. Kaya sa ating paglantad dito, mga kapatid, yan, daming mga nagising sa katotohanan. Bakit? Halimbawa, ginagamit nila para lang, imagine, aklat Katoliko, ang ginamit nilang kapital para paniwalaan na batay sa aklat Katoliko, ang iglesyang tatag ni Felix Manalo ay, pinatunayan. Anong aklat? Fundamentals of Catholic Dogma. At daming mga nadali dito na mga mahihina ang walang alam sa pananampalatayang Katoliko. Nadali sa maling akala dahil lang nabasa ang Church of Christ, abay, nagiging squatter na. Ito, Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Ayan. Hello kay Ka Burnok. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Ka Burnok, Factbusters PH. No? Imagine,
balikan natin ang aklat na Fundamentals of Catholic Dogma. Ito ang binasa dahil may mabasang Church of Christ. At matagal na nila itong ginagamit. In regard to Matthew chapter 16 verse 18, Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Pero, kay Manalo ba ang tinutukoy sa naturang aklat? Kaya, sasabihin nila, o tingnan nyo mga kapatid, kahit authority ng simbahang Katoliko, pinatunayan na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo, walang iba, sa Fundamentals of Catholic Dogma, Iglesia ni Cristo, hindi pala Katoliko. Pero, ito ang mabasa sa Fundamentals of Catholic Dogma, mga kapatid. 270. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Christ. See? At nakatangay talaga yan ng mga inosente. Kaya sa paulit-ulit nila ng paggamit sa kanilang telebisyon, sa kanilang pasugo magasin, yon, nilantad natin at yun ang dahilan na dami ng mga kapatid natin na nagsubaybay at sa kanilang pagsubaybay, yon, niyakap talaga at nabuksan ang kanilang isipan, niyakap ang tunay na iglesia ni Kristo. Walang iba kundi ang iglesia Apostolika Katolika Romana. Imagine kung wala kayong aklat tulad dito, mapauo talaga kayo. Bakit? Ganito sila sa kanilang modus operandi. Maliban na ginamit nila ang mga aklat Katoliko na may mabasang Church of Christ, para angkinin, ano nangyari? Gagamitin din nila ang ibang mga aklat ng Katoliko tulad dito para putol-putulin. Para putol-putulin, halimbawa, sa aklat na ito mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo at Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pagsamba nila, yung kanilang misa. Yung palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia yan. So, ang misa, ayon daw sa aklat na ito, wala sa Biblia. Pero, ito kasi ang kanilang ginagamit, mga kapatid. Ang pananalitang misa, yon ang pagbasa nila, ay hindi matatagpuan sa Biblia. Pero alam nyo ba kung paano ito dinaya, mga kapatid? Kaya sa mga nagsubaybay na matalino, yon ang dahilan kung bakit
iniwan nila ang siktang akala nila tunay. Dahil ganito sila nagdaya, ginamit nila pahina 83. Simulan muna natin sa 82 para malaman natin ano ang konteksto. Ito kasi ang konteksto diyan sa binasa nila. Ngayon, kung inyong itatanong, bakit Latin ang ginagamit? Ang Iglesia Katolika lamang ang makakasagot sa tanong na ito. Ang Iglesia Katolika o kaya'y laganap sa buong mundo at sa lahat ng bansa. Kaya't kaniyang ginagamit ang isang wika na maaring malaman ng lahat ng pari ng maging anumang bansa. Ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay ukol sa buong mundo. Hindi isang maliit na sulok lamang ng Pilipinas. Pero tandaan ninyo sa paragraph 1, eto, ayon kay Manalo. So, ang tinalakay ng pari dito ay ang argumento nila ni Felix Manalo. Kaya, kung ituloy natin ang pagbasa sa paragraph 4 na ginamit ng mga ngaral sa The Revealers ng Iglesia ni Cristo, dito sila kumuha para patunayan na inamin daw ng authority. Ito, sinabi rin nila na ang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yun, doon ang, ano ang konteksto dito? Pahayag ito na sinipi ni Father Juan Trinidad sa mga ngaral sa INC. Imagine paano nila pinutol. Doon lang sila, ang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ito'y hindi totoo. May karugtong pala. Ito'y hindi totoo na ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ngunit, ang katunayan ng mahal na misa ay natatagpuan. Napansin ninyo mga kapatid kung paano itong mga nasa ibang pananampalataya, lalo na sa INC, gumagamit ng ganitong modus, no, sa pangangatake sa simbahang Katoliko. Kaya nilinaw natin at yan, nagpakalat pa sila ng mga iba't ibang kasinungalingan. Bakit? Imagine, siguro naubusan na sila sa pagsagot dahil lalantad natin. Sinabi nila na para mag-comment ka sa program ng punto por punto, ay kailangan kang magbayad. O kayo na mga nanood, palaging nag-comment sa punto por punto, nagbayad ba kayo? Imagine, di ba sila natakot na ikalat itong uring kasinungalingan? Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto, na ngayon po ay tatawagin nating pondo por pondo, sapagkat sa bawat gawa niya ng content yan po sa kanilang punto por punto ay naglalaman po na ikaw ay makapagko-comment kung ikaw po ay nakapag-subscribe at ito po ay may bayad. See? Para ka makapag-comment, kailangan ka mag-subscribe. At ito po ay may bayad. Di talaga sila takot sa pagpakalat ng kasinungalingan. Di ba? Kailan ba nangyari na
Pag mag-subscribe ka, may bayad. Mag-comment ka, may bayad. Di ba sila mismo ang nalulubog sa sarili nilang kasinungalingan? Oh. At namimersonal. Bakit namimersonal sila? Dahil nadiskubre sila sa paggamit nila sa ChatGPT. Oh. Kaya personal attack ang tira at banat nila. Ad hominem na. Oh. Ginamit namin yung ChatGPT dahil si Jando para sa Katoliko sa punto por punto para per ChatGPT. Pero kung ChatGPT ang pag-uusapan, ginawa lang yon para patunayan maging ang ChatGPT hindi sang-ayon sa iyong sinasabi. Nililinaw ko lang sa pahagi ng ChatGPT. Sabi ko nga kasi, huwag mong gawing libangan yung pagiging engot. At huwag mong tapakan yung iyong comprehension, yung pagiging makitid ng utak, Wendell Talibong. Huwag mo kaming paratangan na para bang batayan namin ng ChatGPT sa stand namin. O, yan. Namimersonal na. Bakit? Nagsusuwagan kasi ang pahayag dito, mga kapatid. No? Ano ba ang nagsusuwagan na pahayag? Para sa kanila, yung ChatGPT, galing sa kanila. Credible daw. May sagot ulit si ChatGPT na credible source ng pagsagot nila dyan sa punto por punto eh. Teka muna, anuhin muna natin si Jando. Si Jando muna. Oh, so, credible. Ngayon, ginamit din natin, sila ang nagamit sa ChatGPT at sinabi nilang credible. Oh, nang ginamit natin ang ChatGPT, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo 1914? Sino ang napasubo? Dahil lilitaw diyan na si Felix Manalo 1914 ang nagtatag sa INC. Okay. So, ano ang kanilang sagot kaugnay diyan? Ay, di na umano pwedeng gamitin ang ChatGPT. Kaya mga kapatid, yung mga gumagamit ng AI, wag nating gagamitin yan as primary source. Hindi yan ang saligan ng ating pananampalataya. Yan. Hindi nasaligan ang sa pananampalataya nila. Bakit? Nadiskubre sila kung gamitin yung ChatGPT. No? Kaya mga kapatid, ating sinagot talaga itong mga paggamit nila sa mga aklat Katoliko. No? At yung pagputol-putol nila, imagine, ito lang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sikta. Inamin ng otoridad Katoliko daw na ano? Kaya nito alamin natin, Kuya Robin, paano po ba inamin ng Iglesia Katolika na yung pangalan nila, pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo? At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad, na isang paring Jesuita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD? Yan. Kung wala kayong ganitong aklat, imagine, inaamin ng paring Katoliko, isang uri itong deception. No? Dahil nabasa nila
hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kaya tanggap kaya ito ng mga CFD at mga Katoliko na inamin ng otoridad Katoliko na hindi galing? Mga kapatid, isang oring pandaraya yan. Bakit? Ito ang mabasa. Simulan muna natin dito sa paragraph 7. No, sa pahina 24, 25 ginamit nila. Mapansin ninyo sa paragraph 7. Kaya nga ang dalawang pinaka malaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauuwi sa ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang pangalawa, ito na, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit gaya ng sinabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus. Itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, napansin ninyo? Kaya, sa mga kapatid natin na talagang nagsubaybay at nagsaliksik, nabuksan ang kanilang isipan, niyakap nila ang katotohanan. Sister Labelia Aquino, for 8 years, buong pamilya Iglesia ni Cristo. Pero buong pamilya bumalik sa simbahan. After sa panood ng nag-decide sila na babalik sa simbahan after manood sa debate. Buong pamilya bumalik. Wow! Milagro. Dito na ko nadasig, hala, na dito na buka ako ang mata nga, hala, mali di ay ang ako ang gikuan, ako ang gisaniban, unga ka ng religion. Ako nga Iglesia ni Cristo sa Pisco, Manila ko na bautismuhan. Ang anak, nandong na ko sa templo, sa Commonwealth. Kadiyang na pauli namin sa Davao, Iglesia yung pungkod rin. Pag-abot ko tulo ka tuig, napindutan mo na ko itong YouTube nga. Debate, Father Gitgado versus Ramil Parba, national debate. Ako, Iglesia po ba ito? Proud kayo ko, kini, gwapo ni. Ang debater, si Ramil Parba. Sa diyang, ay paminaw yun ako, tama ito, Father. Lalang mamati yun ka, hindi lang ka maminaw. Sa pamati, ako ito na ay mali. Pero karon nga nabalik na ko. Wala ko ni simba sa iglesia, giadtog balay, naman gina sila sa dili na kamo simba. Bisitaon na kanila sa panimalay. Yan mga kapatid. Sila ay nabuksan ang kanilang isipan, puso't damdamin na sila pala'y natangay lang sa maling akala. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong.